So hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, gagawa tayo ng first impressions sa bagong labas na entry-level 5G smartphone ng isang kilalang brand before, ang Nokia, at ito ang HMD Crest 5G. Maganda kaya to? Game changer kaya? Tara mga J-Vlog, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, another quick review and first impressions tayo sa mga bagong labas sa smartphone. At bago natin simulan tong video na to, pwede tayo magbigay ng mga first impressions at quick review sa mga bagong labas sa smartphone based lang sa kanilang specification. So kahit wala yung review unit sa atin, pwede naman pa tayo magbigay ng saloobin based sa specs nitong si HMD Crest 5G. So si HMD, yan po yung gumagawa sa Nokia brands. At parang ngayon ang ginagawa ngayon ng company na to is nagta-transition na sila sa HMD na name at kinakalimutan na nila paunti-unti ang Nokia na brand. Kasi mapapansin natin sa Orange app ng Nokia is karamihan na ng lumalabas na smartphones ng Nokia is HMD na po ang branding. So parang malakas ng kutob natin na mawawala na very soon ang Nokia brand at mapapalitan na ng HMD na medyo gumaganda na ang laro nila sa smartphone industry. Kasi to be honest, yung lumabas yung Nokia ulit na by HMD, medyo ang expensive ng mga smartphone sila. Tapos, ang bababa ng specs. Pero dito sa mga bagong labas sa HMD na smartphones, parang magaganda ng specs na ino-offer nila sa kanilang presyo. Take for example, itong i-review natin ngayon, the HMD Crest 5G. So, isa siyang entry-level 5G smartphone. At ang SRP neto mga J-Vlog is nandito siya. Na-release lang pala siya noong January 2025 dito sa Philippines. Pero parang hindi siya gumawa ng ingay. To be honest, kaya ako to first impression. Nakita ko lang to sa Orange app. Nung nag-scroll ako sa Nokia na brand, is HMD na pala. So, bagong labas lang pala tong HMD Crest 5G. At ito yung price niya, 8,990 pesos for the 6GB 256. Pero yun nga mga J-Vlog, ngayong March is na lang siya, bagsak presyo, lalo na is 0% interest siya sa SPay, 7,690. Tapos pag meron kayong voucher, makukuha nyo na lang ng 6 plus etong HMD Crest 5G. Biruin mo, I think 6,800 pesos. Sa halagang 6,800 mga ka-J-Vlog, mabibili nyo na ang isang 5G entry-level smartphone. So, sobrang ganda ng deal na yan with the 6GB of RAM and 256GB of internal storage. At meron akong napansin na magandang specs netong HMD Crest 5G na, to be honest, is bibihira lang natin makikita, lalo na sa entry-level segment. So, yon. Kung interested din kayo sa HMD Crest 5G, ilalagay ko po yung link niya sa description box. I-check nyo na lang mga ka-J-Vlog. Usapang specifications tayo dito sa smartphone na to. So, si HMD Crest 5G, sa screen is meron siyang 6.67 inches, Full HD+, 1080p resolution. And guess what mga ka-J-Vlog? Ito yung sinasabi kong napakaganda ng specs niya. OLED display po itong smartphone na to. So, yes, napakaganda ng isang OLED din. So finally, OLED naman ang nakikita natin sa mga ganitong brands, sa ganitong segment. Kasi usually is AMOLED AMOLED and OLED is magkalaban yan when it comes sa pagandahan ng display. So OLED display is parang AMOLED din yan na very vibrant. Napakaganda ng color accuracy. Kumbaga, ka-expect nyo, bibigyan kayo ng premium display nitong HMD Crest 5G. Pero sad to say, when it comes sa refresh rate, 90Hz po siya. Pero for me, it's okay na 90Hz as long as OLED and Full HD Plus and 1080p ang i-offer ng isang smartphone. So, okay na okay yung display na itong smartphone na to. Premium siya for me. Cut action. So, syempre, kilala nyo naman ng Nokia. Naka-stock Android po yan. So, Android 14 itong smartphone na to. Sa chipset naman mga ka-J-Vlog is ito medyo bago to sa aking pandinig, to be honest. Unisoc 5G chipset po ang i-offer ng HMD Crest 5G. So medyo magandang laban yan sa mga MediaTek na Dimensity at sa SD 6th Gen series din, or sa 6th Gen or 4th Gen series. Sa 6th Gen series. Meron siyang Unisoc Tiger T760 na 6 nanometer
Meron tayong octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.2 GHz and sa GPU na Mali G57 po ito. To be honest, medyo bago din sa pandinig ko yung combination ng 5G chipset sa GPU na Mali G57. Usually kasi mas mataas sa mga GPU yung ino-offer ng mga Dimensity chipset. Pero let's see, di ba? Bala ko rin naman bumili nitong HMD Crest 5G. Lalo na mura lang siya sa Orange app at SPay Later. Available siya sa SPay Later. Pero yun, when it comes sa GPU, specs-wise, syempre, it can handle modern games today like ML, COD, Far Cry 4, Honor of Kings, and even Genshin Impact sa low settings. Pero yun, 5G smartphone na to mga J-Vlog, which is okay na connectivity na yan. Future-proof na kumbaga itong HMD Crest 5G. Sa camera naman, meron siyang 50 megapixel main camera and a 50 megapixel front-facing camera. Sa dalawa biometrics niya, which is face unlock at fingerprint scanner, at yung fingerprint scanner na to is side-mounted. Pagdating naman sa battery, meron tayong 5,000 mAh non-removable battery na support ang 33-watt fast charging. So yun mga ka-J-Vlog, gusto ko ibigay yung first impressions ko dito sa HMD Crest 5G. Unang-una dyan is of course sa kanyang overall display. Napakaganda ng display na itong smartphone na to. Kung makuha nyo to ng 6 Plus, napakagandang deal dahil OLED display sa halagang 6 Plus. So, sobrang sulit ng ibabayad nyo. Hindi lang OLED, mataas pang resolution, 1080p, at malaki rin ang screen size in fairness, tapos naka-punch hole pa siya. For me, sobrang nagustuhan ko yung specifications ng display nitong HMD Crest 5G. Next sa OS, ito rin maganda sa smartphone na to. Stock Android po siya. So, sa mga gusto ng stock Android, and panigurado itong si HMD Crest 5G is support din to ng pangmatagalang update like the Nokia smartphones. Kaya, ayun, ang advantage nito is stock Android siya, wala siyang manufacturer's UI. Kumbaga, take for example, ang mga manufacturer's UI, yung Samsung One UI, Oppo Color OS, FunTouch OS ng Vivo. Ito po, wala siyang ganyan, yung mga manufacturer's UI. Kumbaga, ang ginagamit niya lang pure na software is sa Android lang. Napakaganda na cut-action. So for me, mas okay yung stock Android. Next sa chipset, again, medyo bago nga sa pandinig ko na 5G Unisoc chipset, tapos combination pa ng Mali G57. Again, the GPU is not slow yan. Kayang-kaya mag-handle yan ng mga modern games. Pero let's see kung okay ba yung combination ng Unisoc at G57 na 5G chipset mga J-Vlog. Pero so far, when it comes sa pagbasa natin ng specifications ng chipset nito, hindi po mabagal itong si HMD Crest 5G. Next camera, dual rear camera system siya. Medyo hindi kaganda-ganda yung yung secondary camera dahil depth sensor. I think kung magde-depth ka lang naman na, single camera mo na lang para malagay mo na lang sa ibang specs yung depth sensor, 'di ba? Yung nagastos mo doon. For me to be honest, for me medyo useless talaga ang depth sensor and AI lens. I think it's a marketing getup para masabi lang dual rear camera, triple rear camera. Lagyan nyo to ng useful na lente which is ultra wide and macro na mas magiging sulit pa kumbaga itong smartphone na to. Pero again, bumawi naman si Nokia or si HMD when it comes sa front-facing camera, 50 megapixel po ang mo-offer niya. Next, sa kanyang battery, mataas, 5,000 mAh battery. At syempre, for me, ito na rin talagang pinaka-minimum na fast charging rate sa ganitong segment. 33-watt fast charging na rin po ang mo-offer ng HMD Crest 5G. So yun mga ka-J-Vlog, yung first impressions natin and quick review dito sa HMD Crest 5G. Hopefully, nakatulong po sa inyo to. I know maraming bago sa pandinig itong HMD Global. Pero again, nakadikit po ito sa Nokia brand. Sila po yung nag-continue sa Nokia brand nung hindi na po ito na-continue ng Windows. Kasi before, nung 2010 or 2011, binili po ng Windows ang Nokia. Kumbaga sa Nokia before, ang OS nila is yung yung parang Windows OS ba yun? Basta medyo unique at sobrang ganda ng OS yun yun yung mga nakikita natin sa Nokia before, tapos na-discontinue ng Windows, tapos kinontinue ng HMD na which is continue yung branding ng Nokia. Pero medyo hindi nga gumawa ng ingay ulit ang Nokia dahil to be honest, ang mahal niya, tapos hindi bagay yung specs. Pero bumalik na naman ang Nokia sa brand ng HMD na medyo gumaganda ng specs, bumabagay na
sa kanyang presyo. So kung interested kayo dito sa HMD Crest 5G, abangan nyo na lang din yung full review. Game test ko dito, panigurado bibili tayo niyan. At i-click nyo na lang po yung link sa description box. Ilalagay ko na lang po yung product link niyan para hindi kayo mahirapan. I-add to cart nyo na dahil napakamura nito sa Orange app ngayon.